Si Pangulong Marcos tinitiyak na may sapat na supply ng produktong petrolyo dito ho sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita, maki-update ho tayo sa live report ni Bomboana Lee Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng crude oil ang Pilipinas hanggang sa darating na June 30, 2026. Ang pahayag ng Pangulo ay ginawa niya matapos ang pakikipagpulong sa negosyanteng si Ramon ang nagpapatakbo sa Petron na ang tanging oil refinery sa bansa. Ayon sa Presidente, binigyang diin sa kanilang pag-uusap ang kahalagahan ng pag-aangkat ng crude oil upang ito na mismo sa bansa isasagawa ang refining process. Mas makakatipid umano ang gobyerno at ang mga mamimili sa ganitong paraan kumpara sa direktang pag-angkat ng mga refined products gaya ng diesel na mas mataas ang presyuhan sa pandaigdigang merkado. Sa kabila ng katiyakan sa supply, sinabi ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahanap ng iba pang mapagkukunan ng langis. Layunin nito na maprotektahan ang mga commuters at maibsan ang bigat ng epekto sa tensyon o sa labanan sa Middle East na nagdudulot ng pabago-bagong presyo ng petrolyo. Patuloy din ang pangako ng administrasyon na magbibigay ng kaukulang suporta sa sektor ng transportasyon upang hindi masyadong mabuhat ng publiko ang pasanin sa taas pasahe at mga bilihin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-usapan din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo ng diesel kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung pagpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter para naman mabawasan ang bigat ng epekto nitong nagkakagulo sa Middle East. Okay, maraming salamat. Kinumpirma din ni Pangulong Marcos na tuloy ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa darating na May 7 at hanggang 8. Sa kabila ng mga katanungan kung dapat ba itong ipagpaliban dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ayon sa Presidente, matapos ang konsultasyon sa 10 member states ng ASEAN, nagkaisa ang mga leader na mas lalong kinakailangan ang pag-uusap sa panahong ito upang mapag-ugnay ang mga hakbang laban sa mga hamong pang-ekonomiya. Nilinaw ng Presidente na magiging bare bones o mas simple ang gagawing summit na tatagal lamang ng 1.5 araw. Sa halip na maging magarbo ang paghahanda, magpo-focus ang mga leader sa 3 pangunahing paksa tulad ng supply at presyo ng petrolyo, supply at presyo ng pagkain at kalagayan ng mga migrant workers. Layunin ang pagtitipon na makabuo ng isang ASEAN position kung paano magtutulungan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya para malampasan ang mga shocks o krisis na dumarating sa rehiyon. Mula sa orihinal na budget na balak itinatapyas ngayon ang malaking bahagi nito upang ang matitipid na pondo ay maibibigay sa mga mas nangangailangan. Tungkol naman sa kung magkaroon pa ng pangalawang summit sa huling bahagi ng taon, sinabi ng Pangulo, pagdedesisyonan ito pagsapit ng September o October, depende sa sitwasyon at kagustuhan pa ng ibang mga leaders. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Position regarding all of these shocks that are coming our way. So that is yun ang nagiging usapan sa ASEAN. Tuloy tayo sa May 7, May 8, and but as I said, it will be a very bare bones summit which will focus very closely on those 3 subject matters: oil, food, and migrant workers. Hindi, wala tayong, hindi natin na pinag-uusapan muna yung sa November. So sa ngayon, tentatively, tuloy pa yung sa November.
Dahil importante din yun because the other world leaders will be coming here. Galing sa Europe, yung ating sa China, yung ating sa Korea, sa Japan, kailangan talagang pag-usapan lahat ng mga pangyayari nito. So it's going to be very Samantala, nananawagan naman si Abra Lone District Representative J.V. Verno sa pamahalaan na tiyaking may sapat na proteksyon ang mga magsasaka at mangingisda laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis upang hindi manganib ang seguridad sa pagkain. Ayon sa mambabatas na miyembro ng House Committee on Agriculture and Food, dapat unahin ang pagbibigay ng suporta sa mga producer ng pagkain upang hindi bumagsak ang produksyon dahil sa mahal na operasyon. Hinimok din ng mambabatas ang Department of Agriculture na dagdagan ang inilaang 150 million fuel subsidy. Sa kasalukuyan kasing plano ng Department of Agriculture na sa 15,000 magsasaka lamang ang makakatanggap ng tig 5,000 pesos habang 28,000 mangingisda naman ang makakakuha ng tig 3,000 pesos. Binatikos ni Bernos ang limitadong bilang ng benepisyaryo dahil batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot sa 19.68 million Pilipino ang nasa sektor ng agrikultura. Bukod sa subsidiya sa langis, hiniling din ni Bernos ang tuloy-tuloy na tulong sa farm inputs at post-harvest facilities upang matulungan ang mga lokal na producer na makabawi sa mas mataas na gastos sa pagsasaka. Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.